The views and opinions expressed by the host and guests are solely their own and do not necessarily reflect the views, policies, or positions of this television station, its management, or its affiliated network. The station and its affiliates assume no responsibility or liability for the opinions expressed or the content discussed during this program. Viewer discretion is advised. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa Barangay Tayo. Welcome back po mga kabarangay. Alam nyo, isa sa mga pinangako namin sa inyo regarding dito sa Republic Act 12232 o yung fixing of terms na kapapasa lamang po last August, mag-i-invite kami ng mga legal luminaries. Dumating na nga po sina Attorney Agra at yung mga petitioners, dumating yung Liga ng Barangay at syempre, mga legal na nag-a-analyze ng batas na yun, especially from Malacanang. At ngayon po, meron po tayong special guest na dumaan po sa Malacanang yan. Doon pong pinag-uusapan natin na kung na-transmit na ba o hindi at sila po naka-receive at pinag-aralan nila yan at marami silang version na nakita, tinignan at sila rin po ang nagbigay linaw sa Pangulo kung paano ang dali nito o kung ano ang pagkakaintindi nila dito. Ngayon, sila ngayon ang magpapaintindi o siya ngayon ang magpapaintindi sa atin kung ano talaga to ang Republic Act 12232. Kanina lang nagkukwentuhan kami ni Cap, Attorney, na kaya naman kami nag-iimbita ng mga guests na kagaya ninyo na may experience talaga first hand dito. Dahil marami nang nalilito dahil marami mga vloggers at marami mga FB pages, Kapitan, ang nagsasalita tungkol din na wala naman talaga silang experience. Hindi naman natin minamaliit, pero you should have the responsibility kasi public interest to na to control yourself na huwag kang basta-basta hirit ng hirit kung ano yan. Hindi ko ba, Kap? Dahil magugulo ang mga public officials natin. Hindi lang po yun, Kags Butch. Bukod doon sa sinabi mo, magulo na masyado yung nangyayari sa ating komunidad, sa society natin, sa ating lipunan. We don't, dapat tayong mga naglalabas ng mga gantong klaseng balita, mga information, dapat responsible enough na hindi na maka-add sa confusion. Nung magbablog ka, sabihin mo ngayon, ganito kasi yan, ganyan yan, ganito yan. Itong yung TRO, 10 days lang yan. Di ba? May mga ganun na kaya tinanong ko specifically kay Attorney Agra kung ilan yung limit, anong limit ng Supreme Court pagdating sa TRO, kung sila magti-TRO. Sinagot ng may basihan na pinag-aralan. Katulad po ng abogadong kasama natin, si Attorney Marvin, at least pinag-aralan niya yan, pinagsunugan niya ng kilay yung mga manggagaling sa kanyang impormasyon. Hindi po yung humuhugot lamang po tayo sa alapaap, tapos yun na sasabihin natin o opinion kaagad natin. Okay, we respect your opinion, mga vloggers. Wala akong problema doon. Pero kailangan yung opinion nyo may pinagbabasihan. Kasi you add up to the confusion And we don't like that. Dapat tayo nagkakaisa na ang nilalabas nating mga impormasyon sa ating mga programs or whatever ay dapat may pinagbabasihang legal na pinag-aralan at nag-research kung hindi man po tayo abogado. Yun lang sa akin, Kags Butch. Maraming salamat, Kap. Alam nyo, isa lang ako confused talaga Confused ako sa aking love life. Kala ko sa pagkatao mo. Tutulungan kita. Minsan din, pinuproblema ko rin kung anong klaseng pagkatao meron ako. Pero ito nga, Attorney, coming from an insider, siyempre, medyo sensitive po yung mga itatanong ko. Pero Former. Yes, former. Pero nandun ka during that time. Nung nakasalang to at binabasa at pinag-aaralan ng Pangulo, nandun kayo yung legal team. And siyempre, kung medyo sensitive ang aking tanong, you may invoke your right to self-incrimination. Yan ang mga uso ngayon, di ba? I invoke my right to
protect myself from Hindi naman self-incrimination. kontratista si attorney. Oo nga. Oo. Pero Diba? we'll try our best to enlighten everyone. Attorney, bago na pirmahan to na batas, sa LEDAC meeting, sinabi ng Pangulo na gusto niya matuloy ang December 1, 2026. Gaano katotoo yun? At bakit pinirmahan bigla na matuloy ang November 2, 2026? Well, kung magbabalik tayo, no, alala ko, si Yusek Dino pa rin yung nag-interview dito. 2022, may movement na po talaga from the lower house na ayusin ang term ng barangay. Bakit? Kasi yung 3 years is not enough. Di ba, Kap? Usually yan, yung unang taon mo, babawi ka. Papahinga ka eh. Pangalawang taon mo palang may enforce yung policies mo. Pangatlong taon mo, mangangampanya ka na naman. So, walang continuity. And gumagastos tayo ng pera ng bayan. Yeah. And hindi rin natin ikakaila, highly political ang barangay. Yes. So, from the lower house, swinerte tayo dahil dati po akong chief of staff ng isang kongresista. Isa ho sa mga principal authors ng BSKE, si Congresswoman Marivic Copilar. Nagaling din sa LGU, ha. This is a 3-term barangay captain na naging congressman. So ang wisdom is, ibigay sa barangay officials yung stability para ma-implement at ma-enforce yung progress na inaasam nila para sa community. Ngayon po, na-hurdle, dumaan ng first, second, third reading, at same din po sa Senate. Pagdating naman po sa OP, ang ano rin OP, naman, Office of the President. ang direction din naman po nun ay ayusin. Ayusin po yung aminin na natin na abuso eh. Yung sa extension. Ayusin. Yung postponement. Oo, yung postponement. Kasi Nagiging pangako. para din po sa information nila, yung tatay po ng ating presidente ngayon, talagang makabarangay si Marcos Sr. eh. Siya talaga yung talagang naging advocate niyan. Yung grassroots na government. So ako po, yung time ko doon, I believe na hanggang ngayon na naging batas ito, yun po yung direksyon ng administration ngayon. We fill in the gaps para yung administration sa barangay level maayos. Kung babalik pa ho tayo ng onte, nung kakaupo lang ho ni Presidente, naalala nyo, barangay fiscal autonomy, yung tuturuan niya sa financial, yung mga barangay officials natin. Kasi nakita nila yung kahalagahan na mag-focus tayo sa barangay. Ayusin natin yung sa baba para pag bumaba yung programa ng national, ready ang barangay. So ako po, yun ang ano ko. Maraming salamat. Malalim yung inyong kasagutan at marami sa ating mga kabarangay na hindi nila akalain na this movement, kumbaga, started way back. Opo. Panahon pa ng tatay mo. Opo. Way back pa. Madami na pong attempts na ayusin ito. Kasi nga, ako nung naalala ko, nung barangay captain siya, na-postpone din eh. Ako na nung nakaupo, na-postpone din yan. Na-postpone din eh. So, Sila yung nakaupo nun. hindi naman po ito nangyari nung time lang ni Duterte. Yes. Nangyari din to. Pinoy, Yes. talagang na-postpone siya. And kung ano yung reason, yun yung hindi tayo privy. Okay, Atty. Move forward na tayo. So, batas na siya, Republic Act 12232. Yes po. Ngayon, hinihintay ng Supreme Court ngayon ang comments o kasagutan ng mga respondents, Congress, COMELEC, Senators, tsaka Malacanang, ang kasagutin na sa petition ni Atty. Mac. Kailan mag-uumpisa yung 10-day period? At pag nag-umpisa na, yan ba pwedeng humingi ng extension? Well, sir... At meron na ba kayong, meron na ba kayong narinig na meron na nag-submit? Sir, ako, upon checking, alam ko inaantay pa yung comments ng Okay. As of this moment, wala pang nagbibigay. Why? Hindi naman dahil lumabas sa news na August 29 mag-comment ka, yun na yun. Okay. Sa rules of court po natin,
Kung kailan po kasi na-receive ng opisina, doon po magsisimula yung 10 araw. So, depende po yan kung kailan ho na-receive ng saka kung kailan tinransmit. Oo, kung kailan nila na officially receive. Ngayon po, kung mag-comment po sila o hindi, ibang usapan din ho yun. Ngayon, kung gusto nilang mag-extend, depende po kasi talaga sa wisdom ng Supreme Court yan. Kung titignan natin, madaming sinasabi na under the rules, hindi pwede. Pero, yung mga circumstances po kasi na to, na hindi ito nauulit Maaring mag-grant. Maaaring mag-grant given na maganda ang legal argument, ang legal basis. Okay. So, nothing is set in stone. Ako lang po, with my short years of experience, I always abide with the wisdom of the Supreme Court. Okay. Kap, you have anything to add? Yes, attorney, may sususugan ko yung tanong ni Kags Butch. Kasi ganito, bilang ako ay outside looking in, hindi ako abogado. Ang tanong ko ay, alimbawa, attorney, naglabas ang Supreme Court ng within 10 days, kailangan sumagot ka. So, tinransmit, siguro mga after 5 days nung sinabi niya yun. Okay. So, doon pa lang bibilang. Doon pa lang po. Pag na-receive pa lang pala. Pag na-receive nung tao. Ngayon, compelled ba, sabihin na natin na nag-mature yung 10 days. Yung 10 days na talagang legally nag-mature, yung talagang kung ilan yung araw. Compelled ba ang Supreme Court na kumilos ka agad? Hindi rin, di ba? Sir? Ako po, Yes. bilang naging taong gobyerno, hindi ko kasi niya antayin kung kailan ka magko-comment. Oo. Yun, yung comment na yun, pagkakataon yun para ipaliwanag mo. Depende yan Kung sa OP ka, sa Office of the President ka, paliwanag mo yung allegations nung petitioner. Solgen yan. Sa Solgen, Comelec, sagutin nyo ngayon, ano yung komento nyo sa arguments nung petitioner, which is yung petition ni Attorney Makalintal. Ngayon, kung hindi ka sasagot, they have to decide on it. Kasi hindi naman pwedeng binigyan ka ng time mag-comment tapos aantayin ka nila. Yes. Given na essence of time ito dahil palapit na yung filing of COCs, yung galaw ng COMELEC, 'di ba? Hindi pwedeng mag-antay. And I believe na gagalaw ang Supreme Court whether mag-comment or not ang ating mga Likewise, kahit lumagpas na sa 10 days, pwede rin doon na lang magdesisyon ng Supreme Court. Pwede din po, maaari din po 'yan. Sobrang lawak po kasi ng wisdom and discretion ng mga korte natin. Pero kung titignan kasi natin yung efforts ng ating Supreme Court, talagang ini-expedite nila lahat Oo, kasi syempre, aside naman kasi sa mga government petitions na to, nandun yung mga kaso ng mga private na tao maraming kaso hinahandle ng Supreme Court. Ang gusto rin ng Supreme Court, mag-set tayo ng president na sistema na magde-decide tayo ng mabilis. Yun ang inaano ko na dun sa mga programa ng Supreme Court, doon ko binibase na, yes, they might act on it swiftly. Pero hope natin. Well, kasi ang Supreme Court, pwede sila mag-decide on the merits and demerits of the bill alone, of the law. Kasi pagtingin naman nila, mga abogado din naman sila doon madi-decipher nila kung constitutional or unconstitutional. Yun namang comments, gaya nga po ng sinabi ninyo, is to give chance na mag-ibigay nila yung side nila na, well, constitutional yan sapagkat blah, 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 blah. Pero sabi nyo nga, the Supreme Court can decide on its own. Yes po. Kasi just by looking at the law. Kaya nga po ngayon, papasok po tayo, kung taking into consideration yung pong sinabi ninyo, mabibigyan ho ba si Attorney Makalintal ng temporary restraining order na kasi maraming mga kabarangay natin umaasa na mabigyan ng TRO dahil very powerful din po yun daw. At saka, kailan ba maglalapse? So, may prescriptive period ba ang temporary restraining order? But ang TRO po na issued ng Supreme Court ay wala ho itong expiration. Now, regarding ho kung mabibigyan ang
kung mag-grant yung TRO na sa petition ni Attorney Macalintal, wag ho natin i-preempt. Okay. Oo, kasi depende din talaga sa merits yan. Oo. Hindi pa natin nababasa ang comments ng mga nung other parties. Ngayon, sa mga kabarangay natin, sana wag kayong mag-base doon. Oo, kasi pumasok kayo sa barangay para magserbisyo, hindi para mag-antay kung tuloy o hindi ang eleksyon. Biruin mo may mga barangay officials tayo na magbe-base ang performance nila kung i-grant ang TRO o hindi. And I think it goes against the mandate na sinumpaan nila na magserbisyo sa tao, di ba? Huwag niyong abangan 'yon. Di ba? You hit the nail on its head. Kasi ang unfair na yung nangyayari sa national. Biruin mo, may mga DE ka na pumupunta sa casino. Tapos biglang, ito yung barangay captain. Pag may TRO, medyo tatama rin. Hindi ko linalahat, Pag walang TRO, magsisipag. Ay dapat maging standard yung kahit ano ang political landscape, magserbisyo ng maayos. Well, that's a very, very good reminder, Attorney. Maraming salamat. Pumasok na tayo ngayon sa time frame. Okay po. Dahil sinabi nyo nga na hindi porket nung 29 in-announce na may 10 days, hindi na mag-uumpisa 29. Upon receipt ng memo from the Supreme Court na mag-comment kayo. Halimbawa ako to, si Kongreso, na-receive ko September 3. So that would amount to kung 10 days, edi mga September 13, 12, mga ganon. Sabihin natin, time, yes. Around that time. May weekend pa, gawin natin September 15. So 15 days na lang, October 1. October 1, alam naman natin lahat ng ating mga kabarangay, filing na po ng Certificate of Candidacy. Meron pang oral arguments na hihintayin. So, as a lawyer and ito, pinag-aaralan ninyo yung mga legislative movements na ganito, maaantala ba ang Certificate of COC at maapektuhan ba yung December 1, 2025 na election? Well, kung wala pong TRO, the show must go on. Bakit? Hanggat hindi na de-declare na unconstitutional yung Republic RA 12231, it is valid, it is constitutional. November 2 election. November 2 election. So, from this moment on, kung ano yung mandato ng batas, kung anong trabaho ni COMELEC, regardless kung may nakabinbin na kaso yan, hanggat walang sinasabi ng Supreme Court na, ops, teka muna, tuloy yan. So, babalik tayo dun sa sinabi ko kanina, huwag niyong antayin. Kasi parang ang COMELEC, wala siyang pakialam kung may TRO o hindi. Wala. Ministerial information. Kasi kung aantayin niya yun, unang-una, he is going against his mandate. Yeah. Di ba? Sabi ng batas, gawin mo to sa ganitong date. Tapos dahil lang may nag-file ng petition, magdidili-dali ka. Or other side also, sabi kasi ng batas, next year na yung election, so may mga bagay ka namang hindi gagawin kasi alam mong next year yung election na nakasaad sa rules niyo na kailangan gawin niyo. Yes. Gagawin niyo yun. So, for me, not that I say it's irrelevant kung dadating o hindi. Ang dyan, hanggat hindi siya na-declare, tuloy ang trabaho ng mga kasama natin sa government. Nice. Cap, last question o... Mamaya lang, sa third segment. Okay, hindi. Meron lang akong last question. Of course, baka yung bisita nating guest ay ma-sub judice dahil bawal mag-comment. Mahirap pang unahan ng Supreme Court. Pero ano sa tingin mo lamang, constitutional o unconstitutional? Sir, Diretso diniretso kita masyado. Pasensya ka na, attorney, Ako kung anong comment ng Supreme Court, kung anong desisyon ng Supreme Court, doon ako. Pero, sharing my personal opinion about this, dapat matuloy. Dapat tuloy ng December this year yung election. Bakit? Balikan natin kung bakit kailangan mag-alal ng tao. Okay. Ang pagiging elected official
is a public office of public trust. Yeah. Dinelegate ng mga botante yung posisyon at yung authority na meron ang mga barangay official. Ngayon, kung i-entertain natin na i-suspend, mapofrustrate eh. Kasi may iba-iba tayong botante. May mga botante tayo na gusto nila yung incumbent. Meron din naman tayo na gusto nang palitan yung leadership. And for me, sundin natin yung tao kasi wala naman tayo sa gobyerno kung hindi dahil sa kanila. Pero yun nga, that's my personal opinion. However, hanggat hindi na declare na unconstitutional yan, constitutional yan. Ang napakagandang sagot ninyo. Right of suffrage, the sanctity of our election. Very sacred yun, sagrado talaga, na hindi kinakailangan pa dili-dalingan. Sabi mo, na kada election na lang ng BSK, matutuloy ba o hindi? Tsaka sir, ang akin, ako nagtrabaho ka, hindi mo kailangan mangampanya eh. Ay, totoo yan. Oo. Kung nagtrabaho ka, yung isang taon, mahaba sa'yo yan kung nagtrabaho ka. Pero kung hindi ka nagtrabaho, kung nangupitan ka, mahaba rin ang pag-iisip. Kung naging alalay ka ni Kupitan, yun ang mahirap. Kailangan mong maghabol, kailangan mong humingi ng paumanhin, di ba? Pero kung matino kang government official, no amount of money, no amount of political operations para matalo ka dun sa election na yan. Nakita nyo naman mga kabarangay, dinyong-dinyo. Talaga, namimiss ko talaga si Yusek Martin Dinyo, pero mamaya sa third segment, meron kaming good news sa inyo. At may magbabalik na Dinyo dito. Ito bang katabi ko? Yan. Lahat yan dito sa barangay tayo. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa